Hello everyone, good morning pong muli sa inyong lahat dyan. So for today's video mga kasari, meron na naman po tayong magandang share dito sa ating channel. Ito po mga kasari ay very crucial. Dito po talaga nakasalalay ang ating pag-asenso o pagdami ng ating stocks sa ating mga maliit na tindahan mga kasari. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag po kalimutan guys mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga magagandang topic na isi-share ko dito sa aking channel na alam ko na matutunan nyo talaga kung ito ay susundin nyo lang po. Kaya ang inyong tindahan talaga mga kasari ay maging kagaya ko rin na nag-start tayo sa maliit lamang. Dito po talaga natin malalaman mga kasari kung ating mga strategies na ina-apply natin sa ating munting mga sari-sari store ay aasenso ba? Gagana ba ito or hindi? So ito dito sa aking channel or dito sa aking tindahan mga kasari, alam kong proven ito kasi tested ko na po mga kasari na ganito lang po talaga ang ginagawa ko. Kaya etong aking tindahan ay nag-grow po mga kasari. Kumbaga dumadami po ang ating mga paninda, lumalaki po ang ating puhunan sa ating tindahan. So for today's video mga kasari, i-share ko sa inyo itong dalawang dahilan na very crucial na dapat ganito ang ginagawa natin sa ating mga tindahan para lalaki rin po ang ating puhunan. Nag-start po tayo sa maliit na puhunan at unti-unti po nating itong napalaki sa pamamagitan po ng pagdami ng ating stocks at pagkapal ng ating wallet mga kasari. So for today mga kasari, gusto kong i-share sa inyo ano ho ba yung aking mga gabay dito sa aking tindahan na mga ginagawa ko para si customer ay pabalik-balik lang po dito sa aking maliit na sari-sari store. So unang-una po mga kasari, number one ko pong ginagawa is kinukumpleto ko po yung aking mga paninda. Yun po talaga ang pinakauna natin gagawin. Kumplituhin po natin ang ating mga stocks starting sa mga basic na mga fast moving papunta sa mga slow moving na mga paninda. Pero kung ikaw po ay kaumpisa lang sa inyong tindahan, mas mainam po na mga fast moving muna ang umpisahan mo. And then gradually, sa pagpunta ni customer, saka mo malalaman ang mga slow moving na items. In what way po mga kasari? Kasi tatanong po yan si customer na, Madam, Sir, meron ho ba kayong ganitong item? So kung ganun ang mga hinahanap ng customer, maglagay ka niyan sa tindahan mo. Halimbawa, magtanong, Ma'am, meron ho ba kayong blade? Pero dahil yan ay slow moving, wala ka niyan. So maglagay ka niyan sa tindahan mo. Basta every time na magtanong si customer, maghanap ng item at wala sa tindahan mo, doon niyo po malalaman na yung mga slow moving na yon dapat magkaroon kayo. Kasi sa kanila din tayo nagbabatay ng mga items na itinda natin sa ating tindahan. Depende po yun mga kasari sa ating location, kung saan ka nakalocate ang tindahan mo, kung ano yung mga hinahanap ng mga customer, yun po dapat ang meron ka sa iyong tindahan. Tayo po mga kasari ay magkaiba-iba ng location and syempre magkaiba-iba po ang mga pangangailangan. Ikaw yung makakaalam kung ano ho ba talaga ang dapat mong itinda sa tindahan mo. Hindi na po ako mga kasari magsabi kung ano yung dapat mong itinda. Alamin nyo po sa sarili nyo, sa tindahan mo, kung ano yung mga hinahanap ni customer na mga paninda na gusto nilang bilhin, yun po ang ilalagay mo paunti-unti sa iyong tindahan. Dahil po ikaw lang ay baguhan pa. O kahit nasabihin po natin mga kasari na matagal ka na, pero meron pa po talagang mga item na hindi mo alam itinda, not unless magtanong po si customer na meron po ba kayong ganitong items. Ayan, di ba? So doon lang malalaman na natin mga kasari na dapat pala tayong magtinda ng ganito kasi si customer naghanap ng ganito. So kailangan meron tayong ganito. Para pagbalik po niya, pagbalik ng customer na yon ay meron ka nang ibigay sa kanya. Meron ka nang itinda at syempre kikita ka na doon sa hinahanap niyang item sa iyong tindahan mga kasari. Yun ang simple na paraan para alam mo kung anong ibenta mo, itinda mo sa tindahan mo. Ayan. So, tapos na tayo dyan. Sa number 1, ay paliwanag ko na yan ng mabuti. Siyempre mga kasari, alam mo naman siguro yung mga basics sa mga pangluto. Nasabi ko na yan sa previous vlog ko. So yun, sundin nyo lang yung mga items na yon dahil yung talaga ang proven mga kasari. Talagang mabenta kasi mga basic yon. And then, dagdagan nyo na lang sa mga iba pang mga hinahanap ni customer sa tindahan mo. Ayan. Ayoko na pong magbanggit kung ano yung mga hinahanap kasi bawat location natin ay magkaiba-iba po ang hinahanap ni
customer na mga slow moving items na dapat meron ka rin sa tindahan mo. Yung mga nabanggit ko mga kasari sa mga previous vlogs ko na mga fast moving, search nyo na lang mga kasari, yung mga fast moving ko na recently sinabi ko, yun po talaga ang dapat magkaroon ka sa tindahan mo. So ngayon naman mga kasari, ang ating video, focus tayo ngayon sa number 2. Ayun. Ang pinaka-crucial kung bakit babalik-balikan talaga ang ating tindahan ni customer. Pag once na nakapag-try na siyang bumili sa tindahan mo, sa tindahan ko, alam ko na babalik si customer. Ayan. So tayo naman ay wala tayong mga advertisement. Hindi naman tayo mga malakihang mga companies na kailangan pang i-advertise na ganito ang presyo mo, ganitong binibenta mo. So dahil tayo ay maliit lamang po na tindahan, saka na lang po gradually malalaman ni customer na ganito ang presyohan natin kapag bibili siya sa ating tindahan. So yung ating number 2 mga kasari ay ganito yon. Ito po talaga mga kasari ang dahilan kung bakit babalik-balikan tayo ni customer sa ating tindahan. Ang ating pong number 2 ay tama ang pagpresyo sa ating mga paninda. So dito tayo sa number 2 is yung pinaka-crucial na ginagawa na talagang magampanan sana ng mabuti. Magawa talaga ng maayos ng isang sari-sari store owner o ng isang tindera is yung tamang pagpresyo ng ating mga paninda. So, para sa akin mga kasari, para ang ating tindahan ay kikita, kasi alam nyo naman po na ang pagsari-sari store talaga mga kasari ay nakakapagod. Ayan. So, hindi po natin dapat baliwalain ang ating pagod, ang ating pagserbisyo sa ating mga customer. Dapat siguraduhin natin mga kasari na tayo ay kikita. Kasi kung tayo ay kikita, of course, mabilis nating mamultiply ang ating puhunan na inumpisahan na maliit lang sa ating maliit din na tindahan. Ayan. So, mas maganda po mga kasari kung mag-start tayo sa maliit na puhunan and then later on, palakihin natin ang palakihin para malaman natin ang tamang pasikot-sikot, ang tamang paraan sa pag-manage, pagpresyo ng ating mga paninda sa ating tindahan. So, para sa akin mga kasari, i-share ko na sa inyo ang aking paraan sa pagpresyo ng aking mga paninda dito po sa aking tindahan. So, nasa inyo po, depende po sa inyo kung kayo po ay kung susundin nyo po ito or hindi. Basta nagbibigay lang ako ng ideas kung paano mag-price sa ating mga paninda. Na sa tingin ko ay tama lang po ito. Hindi ito bias lang, tama lang ito, kikita tayo at the same time, hindi po mahirapan si customer na bilhin ang mga items sa ating tindahan. So, eto na po mga kasari. Ang tamang pagpresyo po para sa akin ay start tayo sa 15% to 20%. Yun po talaga ang tamang pagpipresyo. Sa tingin ko, idea ko po yan. Sa tingin ko, ganun po talaga ang tamang pagpipresyo sa ating tindahan. It's either nangungupahan ka man or sarili mong pwesto. Kahit na nangungupahan ka, itong 15 to 20% ay okay lang po. Kumikita ka, makakapagbayad ka sa mga bills, makapagbayad ka ng renta, makabili ka ng mga pangailangan sa pamilya, yung presyohan ay nandyan sa 15 to 20%. Yan po. So, dito mga kasari, itong sinasabi kong 15 to 20%, meron po akong basihan yan mga kasari. Na talaga pong hindi naman po mabibigatan si customer sa pagbili ng mga items sa ating tindahan. 5 to 29 pesos na puhunan, aking patong ay 20%. Kasi, itong 20% kapag pinatong mo sa 29 pesos na puhunan, mababa pa rin po yan mga kasari kasi maliit lang po yan. Kumbaga, maliit lang na cost, mababang cost lang, 29. So, kung patungan mo yan ng 20%, magkano ho ba yan? So, yung 29 pesos mga kasari ay magiging 35 pesos lang po kay customer. So, mura lang po yan, affordable. Kayang-kaya po ni customer yan. At saka isa pa mga kasari, kung ikaw ay nangungupahan ay okay lang po yan na from 6 pesos to 29 pesos, ang patong mo sa iyong paninda ay 20%. So, hindi po yan mabigat sa ating mga customer. Proven ko yan mga kasari kasi yung aking mga 5-5 na mga tuna, mabenta po, 35 ang bentahan ko. Nandyan po tayo, naglalaro po tayo sa puhunan na 28 something to 29 pesos sa ating mga 5-5 tunas. And mabilis po ang bentahan ko dyan sa 35 pesos. Kaya proven ko po na ang 20%
na 29 pesos is okay lang po kay customer. So, syempre, yung mga 6 pesos, mura lang din yan sa 20%. So, starting from 6, ulitin ko, 6 to 29 pesos, ang patong ko po ay 20%. Tapos, pag lumagpas na po doon sa 29, let's say 30 pesos na ang puhunan, 31, meron tayong mga dilata na iba dyan ay mga 31 something na puhunan. So, dyan ako, nagpapatong na ako ng 15%. Kasi po, kapag patungan mo pa yan ng 20%, ang mataas na cost ng ating item sa ating tindahan, medyo mamahalan na po si customer. So, babaan po natin, gawin natin 15%. So, from 30 pataas, 15% na po ako dyan, mga kasari. Tapos, yun, mura lang yun, mababa yun kapag pinatong mo 15% sa mga malalaking item. Pero, may exception po ako dyan, mga kasari. Pag ang puhunan natin ay nandyan na sa 100 up, like yung ating mga Bear Brand na mga 120 grams, pa yan, yun, ang patong ko dyan, mga kasari, ay 10 pesos na lang po. Pero pag medyo tumaas na, 100 plus na, nagpapatong na ako ng 15 pesos. So, 10 to 15 pesos na po ang patungan ko dyan sa 100 up na puhunan. Iyan, pansin ko rin, mga kasari, pag binigyan ko ng ganyang tubo si customer, wala po silang question. Kasi mura lang po yan. Kagaya na lang po sa aking paglo-load. Ang paglo-load ko, ang 99 ko, hindi na po ako tumatanggap ng 5 pesos lang na tubo. Nandyan na po ako sa 10 pesos, mga kasari. Kasi syempre, mahal na ngayon, di ba? Magpa-load ka, gumagamit ka ng kuryente, gumagamit ka ng effort mo sa paglo-load mo kay customer. Nasasayang ang oras mo, di ba? Kasi maraming proseso kung paano mag-load. Matagal. So, kailangan 10 pesos ang ating tubo dyan. Pero kung 50 ang load, 5 pesos lang po ako, mga kasari. And, doon naman, mga kasari, sa 200 pesos na, 200 ang puhunan pataas, andyan na ako, mga kasari, sa 20 pesos up na tubo. So, depende na lang po yan kung magkano yung presyo na yan. Basta start ako sa 200, 20 pesos pataas. Yun po, sa mga alak yun, mga kasari. So, yun po, mga kasari, ang paraan ko kung paano po ako magpresyo dito sa aking tindahan. So, yung pagpa-price, mga kasari, natututunan ko na lang ito sa unti-unti kong sa araw-araw at sa tagal kong pagtitindahan. Saka ko napag-aralan ko, tinitimbang-timbang ko kung paano ho ba talaga na kikita tayo at the same time, hindi mahihirapan si customer sa pagbili ng mga item na binibili nila dito sa ating tindahan. So, doon kailangan din kasi, mga kasari, is timbang-timbangin mo rin, isip-isipin mo rin na hindi rin mahihirapan si customer sa mga pagpresyo mo sa iyong tindahan at syempre, hindi rin makompromise ang kita ng tindahan mo, lalo't-lalo na kung ikaw ay nangungupahan katulad ko. So, itong pagpapresyo ko, mga kasari, ito na po talaga ang paraan ko sa pagpaprice ko. At sa tingin ko naman ay okay lang kasi talaga namang na ni customer okay lang sa kanila. Pag once na si customer bumili sa tindahan mo at bumalik siya, so ibig sabihin okay lang sa kanya ang pagpipresyo mo. So kung meron kasing ibang customer na pansinin nyo rin, bibili sa iyo, sa susunod hindi na bibili sa iyo. So ibig sabihin mahal ang pagpipresyo mo, mataas. So presyo din ang dahilan kung bakit si customer ay babalik at babalik pa sa tindahan mo, bibili at bibili continuously sa tindahan mo kapag tanggap niya, accepted niya ang pagpipresyo mo na sa tingin niya ay hindi mabigat sa kanila, hindi mabigat sa mga mamimili at the same time, of course, kumikita ang iyong maliit na sari-sari store. So yun lang po ang share ko for today's video. Sana naman po may natutunan na namang muli sa aking pag-share dito sa aking tindahan. So yun lang, mga kasari, kung bago ka pa lang sa aking channel at nagustuhan mo naman ang sharing ko for today, huwag po kalimutang i-like, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, mga kasari, para lagi kang updated sa mga ganap-ganap, kung ano may nangyayari sa tindahan natin, kung meron na naman ba tayong achievements, meron na naman tayong na-reach na mga goal dito sa ating tindahan,
At the same time, kung ito ba ay umaasenso, i-share ko yan palagi sa inyo. Kung ano-ano man yung naging mga bago dito sa aking sari-sari store. Anyways, mga kasari, ang pag-share ko ang mga sinishare ko dito ay mga experiences ko lang po na mga ginagawa ko o mga nangyayari dito sa ating maliit na tindahan. That's all for today's video, guys. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung nagustuhan nyo naman, wag po kalimutang i-like. And happy selling po sa aking mga kapwa kasari-sari store owner dyan. God bless po sa ating lahat.